Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-35 kabanata ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Piging. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Sa ikapito ng gabi, nagsimula nang dumating ang mga bisita para sa piging sa bahay ni Kapitan Tiago bilang pagdiriwang sa bagong kasal. Mula sa maliliit na tao hanggang sa may mataas na katayuan sa lipunan, pinagpupugayan silang lahat ni Don Timoteo. Kasama sa mga dumating ang bagong kasal, sina Doña Victorina at ang mga pari na sina Padre Salvi at Padre Irene. Ngunit wala pa ang general. Sa loob ng bahay, may ilang naging usapan at maliit na tensyon dahil sa mga kromo sa pader at sa paghihintay kay General. Nang dumating na ang General, nawala ang mga alalahanin ni Don Timoteo. Nasa labas ng bahay si Basilio, nakikipanood sa mga dumating. Sa kanyang pag-aalala sa mga pangyayaring maaaring maganap, naisip niyang bigyan ng babala ang mga bisita. Ngunit nang makita niya sina Padre Salvi at Padre Irene, nagbago ang kanyang isip. Nakita rin ni Basilio si Simon na may daladalang ilawan. Naramdaman niyang kakaiba ang anyo ni Simon na parang nag-aalinlangan din sa pagpunta sa piging. Pagkatapos makipag-usap sandali sa general at iba pang mga bisita, nawala si Simon sa paningin ni Basilio. Ninais ni Basilio na iligtas ang mga nasa loob ng bahay, ngunit siya ay hinadlangan ng mga tanod dahil sa kanyang itsura. Nag-utos si Simon na magtungo sila sa eskolta at magmadali. Sa kanyang pag-alis, nakita ni Basilio si Isagani at niyaya niyang lumayo. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa ilawan at hinila niya si Isagani. Sa loob ng bahay, may nakita ang mga bisita na papel na may sulat na Manethassel Fares at ang lagda ni Juan Crisostomo Ibarra. Nagulat ang lahat, lalo na si Padre Salvi. Nais ng Kapitan General na ipatawag ang mga kawal ngunit walang makita kundi mga utusan na hindi niya kilala. Inutos niya na ipagpatuloy ang pagkain at huwag pansinin ang biro. Nagbigay ng kahulugan si Don Custodio sa sulat at sinabing papatayin silang lahat sa gabing iyon. Tumigil ang lahat sa takot at may nagsabing baka lasunin sila. Biglang pumasok ang anino na kumuha sa ilawan. Itinapon ito sa ilog at tumalon rin sa ilog. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nagsimula ang marangyang piging sa bahay ni Don Timoteo Pelaez, kung saan nagsidatingan ang mga bisita mula sa iba't ibang antas ng lipunan, kabilang ang mga opisyal, negosyante at mga pari tulad nina Padre Salvi at Padre Irene. Naging tampok ng usapan ang mga decoration sa bahay at ang mga kromo sa dingding na binatikos ng ilang bisita. Pinuna rin ang bagong kasal na sina Juanito at Paulita, kung saan ang kagandahan ni Paulita at ang anyo ni Juanito ang naging sentro ng atensyon. Sa labas, nagmasid si Basilio sa mga nangyayari at nagkaroon ng alanganing pagnanais na iligtas ang mga nasa loob mula sa nalalapit na kapahamakan. Subalit nang makita niya sina Padre Salvi at Padre Irene, nawala ang kanyang pagnanais na magbigay ng babala. Dumating si Simon na may dalang lampara na naglalaman ng dinamita at inilagay ito sa loob ng bahay bilang bahagi ng kanyang balak na paghiganti. Ang lampara ay nagdudulot ng pangamba kay Basilio, ngunit pinili niyang umalis sa lugar dahil sa takot. Sa kasagsagan ng piging, biglang inagaw ni Isagani ang lampara at itinapon ito sa ilog upang iligtas si Paulita at ang mga bisita mula sa tiyak na kamatayan, isang mapanganib na hakbang na nagdulot ng kalituhan at pagkataranta sa mga dumalo sa piging. Mga mahahalagang tauhan. Don Timoteo Pelaez, ang ama ni Juanito at punong abala sa piging. Siya ang nag-oorganisa ng marangyang pagtitipon bilang selebrasyon ng kasal ng kanyang anak kay Paulita Gomez. Juanito Pelaez, ang anak ni Don Timoteo at bagong kasal kay Paulita Gomez. Siya ay isa sa mga tampok sa piging at pinupunan ng mga bisita dahil sa kanyang anyo at pagkatao. Paulita Gomez,
ang napangasawa ni Juanito na pinag-uusapan ng mga bisita dahil sa kanyang kagandahan at kanilang kinabukasan ng kanyang napangasawa, si Moon. Ang mag-aalahas na nagdala ng lamparang may dinamita sa piging na bahagi ng kanyang balak na paghiganti. Siya ang pangunahing tauhan sa likod ng nakaambang panganib sa piging. Basilio, isang estudyanteng nagmamasid sa piging mula sa labas. Bagamat nais niyang iligtas ang mga tao mula sa nalalapit na kapahamakan, nagdadalawang isip siya dahil sa kanyang galit at mga nakaraang karanasan. Isa gani, ang dating kasintahan ni Paulita na, sa kabila ng kanyang kalungkutan, ay nagdesisyong iligtas ang mga bisita sa pamamagitan ng pag-agaw at pagtapon sa lampara sa ilog. Padre Salvi, isang pari na dumalo sa piging at kinilala ang sulat na may pirma ni Juan Crisostomo Ibarra na nagdulot ng takot sa kanya at sa ibang bisita. Padre Irene, isa ring pari na kasama sa piging at nagbigay ng mga komentaryo tungkol sa nangyayari sa paligid. Kapitan General, ang pinuno ng mga opisyal na dumalo sa piging. Siya ay naging sentro ng atensyon at nagpakita ng pagkabahala sa mga naganap sa kalagitnaan ng selebrasyon. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa bahay ni Kapitan Tiago kung saan idinaos ang piging para sa bagong kasal. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Piging, isang marangyang salo-salo o handaan na karaniwang may kasamang masasarap na pagkain at inumin para sa mga bisita. Lampara, isang uri ng ilawan na ginagamit upang magbigay ng liwanag, karaniwang may apoy o bombilya. Azotea, isang bukas na bahagi ng bahay, karaniwang nasa itaas o sa likuran, na nagsisilbing terasa o lugar ng pahingahan. Dinamita, isang uri ng pampasabog na karaniwang ginagamit sa mga minahan o sa mga layuning mapanira. Sulyap, mabilis o panandali ang tingin sa isang bagay o tao. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang pagkakaroon ng labis na kapangyarihan at kayamanan ay hindi garantiya ng kaligtasan. Ang tunay na kapahamakan ay maaaring magmula sa loob mismo ng mga selebrasyon at piging na inaakala nating ligtas. Ang pagpapatawad at pagtitimpi ay mahalaga. Ngunit may mga pagkakataon na ang personal na galit at paghihiganti ay nagiging dahilan upang isantabi ang kabutihan, na maaaring magdala ng panganib hindi lamang sa mga kaaway kundi pati na rin sa mga inosenteng tao. Ang pagmamahal at sakripisyo ay maaaring magtulak sa isang tao na gumawa ng mga bagay na labas sa inaasahan, tulad ng pagliligtas sa iba kahit nakapalit nito ang sariling kaligtasan at kapayapaan. At diyan, nagtatapos ang ika-35 kabanata ng El Filibusterismo, ang piging. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.